Good morning po ulit sa inyo, mga ka-friends, mga ka-Facebook. Magandang umaga po ulit sa inyo. Gusto kong talakayin po o bigyan ng konting karagdagang pagtalakay ang tungkol po sa rapture. Kasi kung mapapansin ninyo, maraming mga nagsisipag-aral, nagtuturo ng mga salita ng Diyos, mga biblical scholar yung iba. Nagsasabi sila ng panahon ng rapture. Merong nagsasabing September 23, meron namang September 24. Kung ang Biblia ang ating tatanungin, malinaw po ang sinabi ng Biblia na sa oras at sa araw na yon walang nakakaalam, kahit ang mga anghel, kahit ang anak, kundi ang Ama lang. Sino yung anak na binabanggit? Ang anak, si Kristo po, ang Kristo Yahushua. Sabi ng Biblia, sa oras at sa araw na yon, talagang walang nakakaalam. Kahit yung mga anghel, hindi alam. Kahit ang anak na si Kristo Yahushua, hindi rin alam. Isa pa nga yun sa katunayan na si Kristo talaga ay hindi tunay na Diyos dahil hindi niya alam yung araw ng kanyang pagparito. Pero ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Kaya hindi totoo yung paniniwala na iisa sila sa pagiging Diyos. Dahil kung siya ay Diyos din, bakit hindi niya alam yung alam ng Ama na Diyos? Hindi niya alam. Yun ang katunayan na hindi talaga siya iisa sa pagiging Diyos. Iisa sila sa pangangalaga sa tupa, hindi sa pagiging Diyos. Ngayon, hindi po yan ang topic. Baka po tayo malihis ng ating topic na pinag-uusapan. Balikan po natin yung tunay na issue. Pag po ang isang tagapagturo ay nagsabi sa inyo ng petsa ng araw na si Kristo ay paparito para salubungin yung kanyang eklesiya, yung kanyang mga alagad, huwag po kayong maniniwala. Yun po ay bulaang propeta o bulaang tagapagturo. Kasi po, ang itinuro lang naman ng Biblia yung mga timeline, yung muwidim, tinuro po yan. Halimbawa, may mga pangyayari po, katulad po nung mga sinasabi nila, na mangyayari niya yung rapture sa panahon ng Feast of Trumpets. Ang totoo, yung pong rapture, ang paliwanag ng Biblia yan, imminent yan. And that will happen at any given time na unexpected, hindi natin inaasahan, hindi natin alam. Kasi isusugo siya, ang pagparito niya, sabi ng Biblia, parang magnanakaw sa gabi. Yung magnanakaw, hindi natin alam kung anong oras darating yun, kung kailan sasalakay, hindi natin, walang abiso, walang palatandaan yun. Ganun ang pagparito ni Yahushua sa araw na isusugo na siya para salubungin ng kanyang eklesiya o yung kanyang mga alagad. Yung oras at araw nga, walang nakakaalam. Very imminent yun. Kung bakit sinasabi nung iba na sa araw daw ng Feast of Trumpets maaaring dumating si Yahushua, may dahilan po kung bakit nila nasasabi yon. Pero aking paniniwala, pwede naman ding mangyari kahit na sa anumang araw magkaroon o mangyari yung rapture. Pero naniniwala po ako na yung rapture darating yan in time with any of the feasts of Yahuwah. Yung kaalinsabay, halimbawa nung mga ibang kapistahan ni Yahuwah, halimbawa Pentecost, yan o, Passover, Feast of the Passover, pwedeng mangyari yan days before or days after the Passover or mismong sa Feast of Passover. Ganun din sa Pentecost, before Pentecost or after Pentecost, days after the Feast of Pentecost or mismong sa araw ng kapistahan ng Pentecost. Pero marami nagsasabi na maaaring sa kapistahan ng trumpeta o Feast of Trumpets mangyari yung rapture. Ako po, sa ganang sarili ko, naniniwala rin po ako na malaki ang posibilidad
na maganap yung rapture sa Feast of Trumpets. Pero ang paniniwala ko po talaga ay maaaring days before the Feast of Trumpets or days after the Feast of Trumpets or mismong sa araw ng Feast of Trumpets. Maaari pong mangyari. Yun po ang aking paniniwala. Bakit po nagkaroon ng ganong paniniwala yung marami? Ganon din ako, kasama na nga ako ron, na maaaring sa Feast of Trumpets maganap. Although naniniwala akong at any given time pwede nga mangyari yun, wala kasi nga imminent ang rapture po sa description ng Biblia, it will happen imminently. Walang abiso, wala talagang malinaw na palatandaan. Kung bakit po ganun, kasi kung pag-aaralan po ninyo yung mga biblical timelines, yung Moedim, yung mga biblical prophecies, at saka yung mga biblical events, at saka yung mga biblical fulfillments, yung mga prophecy fulfillment, yung mga katuparan ng mga hula. Pag natupad na yung mga hula, yung mga pangyayari na katuparan ng hula, pag ikinonect ninyo doon sa mga hula at sa mga kapistahan ni Yahuwah, meron pong connection merong alignment, nag-a-align, nagko-connect. Merong mga tinatawag na yung tinatawag na foreshadowing of events, yung mga kapistahan, may connection yan doon sa mga mangyayari pa lang sa hinaharap. At yung mga nangyari na naabutan na natin, may kapistahan yan may kaugnayan yan sa mga kapistahan ni Yahuwah. Yung mga feast, yung mga kapistahan, meron pong alignment yan, naka-align po yan. Yung mga nangyari na ngayon na hula pa lang noon, maiko-connect po ninyo. At saka yung mangyayari sa hinaharap, magkakaroon po ng connection yan. Yung mga kapistahan ni Yahuwah, sabi ko nga sa inyo, may alignment yan sa mga biblical prophecies, sa mga events na nangyayari, at mga events na nangyari na, at yung mangyayari pa. Nakakonect po yan. Kung malalaman po ninyo yan, kapag talagang pinag-aralin niyo ang mga nakasulat sa Biblia, saka nyo madidiscover yan. Pero pag hindi nyo talaga pinag-aralan ng maigi, wala kayong kamalay-malay dyan, ganun pala. Magugulat na lang kayo. Ganun. Halimbawa, katulad po nung, bakit ba ang nagiging konklusyon ng marami, ang rapture mangyayari daw sa panahon ng Feast of Trumpets? Kasi nga po, ganito yun yung Feast of Trumpets, nakalagay sa Biblia, yung petsa kung kailan mangyayari yung Feast of Trumpets, wala pong nakakaalam. Ang ginagawa po ng mga Hudyo ng Israel, pag malapit na yung Feast of Trumpets, tinitingnan nila yung buwan, yung kabilugan ng buwan. Doon nila tinitingnan sa pagsikat ng buwan kung kailan yung tinatawag na Feast of Trumpets. Merong tumitingin kung kailan yun. Halimbawa, ngayong gabi, meron dalawang saksi, 2 witnesses, kailangan dalawa. Titingin doon sa buwan, tinitingnan nila. Halimbawa, hindi pa ngayon, kinabukasan titingnan uli nila yung pagsikat ng buwan. Saka pa lang nila malalaman na ganito, malapit na ito ng petsa ng Feast of Trumpets. Madidistinguish na nila kung anong araw yung Feast of Trumpets. Kasi nga wala nakakaalam. Ganyan din po ang rapture. Wala pong nakakaalam kung ano ang oras at araw na darating si Yahushua para i-rapture, para agawin yung kanyang mga lingkod, yung kanyang mga alagad, para salubungin sa hangin. Wala po nakakaalam. Kaya nagko-connect. Feast of Trumpets, nagko-connect. Sa araw po ng rapture, pagparito ni Yahushua, para sunduin yung kanyang mga lingkod at salubungin siya sa hangin, meron trumpeta na tutunog. Nasa Biblia po yun.
Sa huling pagtunog ng pakakak, yun po ang nakasulat sa Biblia, at the last trump, yun pong binabanggit doon, yung trumpeta tutunog. Ganon din po, yung Feast of Trumpets, hindi po ba Feast of Trumpets? Yung rapture at the last trump, kaya po nakakonek. Pansinin nyo, bago dumating yung Feast of Trumpets, para malaman nila kung anong araw yung Feast of Trumpets, merong 2 witnesses. Tingnan ninyo connection. Sa panahon ng tribulation, meron din 2 witnesses. Yung 2 witnesses na yon, mangangaral yun. Ibabalita ang ebanghelyo, magpapakita sila ng mga kababalaghan, pipigilin nila yung pag-ulan. Marami silang pakikita. Yung kapangyarihan na taglay nila, katulad ng taglay ni Elijah at saka ni Moises. Yung 2 witnesses na yun sa mga huling panahon. O tingnan niyo yun na nga, uulitin ko, yung bago dumating yung kapistahan ng mga trompeta, meron munang 2 witnesses na titingin sa taas, sa buwan, para malaman kung kailan yung talagang araw ng mga trompeta, kapistahan ng araw ng mga trompeta. Yun po ang dahilan kung bakit mostly yung mga marami sa mga tagapangaral ikinukonek yung Feast of Trumpets dun sa araw ng rapture. Magkakonek yung araw ng kapistahan ng mga trompeta at saka yung araw ng pagparito ni Yahushua para i-rapture o salubungin yung kanyang mga alagad. Yun po yun. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo.